Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay June 1, ang unang araw at unang linggo ng June at ito na rin po ang ikalahating taon ng taong 2025. Napakabilis ng panahon. Sa umagang ito mga kapatid ay magpapatuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa ating pong serye sa aklat ng mga gawa. At para tayo ay magkaroon ng refreshment, sa nakaraang mensahe natin ay napag-aralan natin yung milagrosong ginawa ng mga alagad sa pamagitan ni Juan at Pedro. Ito po ay noong kanilang pinagaling ang isang lumpo na lumpo na mula pa sa kanyang pagkabata. Natutunan natin na ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ay patuloy na nararanasan ng mga tao sa pamagitan ng pagkasangkapan sa kanyang mga alagad. Bagamat ang Panginoong Jesus ay wala na sa lupa dahil siya ay bumalik na sa langit, ang kanyang gawain, ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan ay hindi tumitigil. Dahil kinakasangkapan niya ang kanyang mga alagad sa pamagitan ng pagpupuspos ng banal na Espiritu upang magawa nilang maipagpatuloy ang ministeryong kanyang nasimulan. Gaya na lamang ng pagpapagaling sa lalaking lumpo, kinasangkapan ng Panginoon si Pedro at si Juan upang gumaling ang lalaking ito. At masasabi natin na ito ay maliwanag na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang maliwanag na sinabi sa verse 6. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako, datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Matapos po ang milagrosong paggaling ng lalaking lumpo, nung siya po ay nakatayo na, siya ay lumakad at naglulundag at sumama kina Juan at Pedro sa templo at doon ay patuloy siyang naglulundag at nagpupuri sa Diyos. Ngayong umaga ay ating pong pag-aaralan ang sunod na nangyari. Kung ano ba ang nangyari pagkatapos na makita ng mga tao na ang lalaking lumpong ito ay nakalalakad na at ano yung patuloy na ginawa ni Juan at Pedro. Anya ko po kayo mga kapatid na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 3. Ang talata po ay 11 hanggang 26. Acts chapter 3 verses 11 to 26. Subalit bago natin basahin ang salita ng Diyos, tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin at hilingin natin na tayo ay pagkalooban ng Diyos ng kakayanang maunawaan ang mensahe ngayong umaga. Ama naming Diyos, kami ay muling nagpapakumbaba sa iyong harapan at muling umaamin sa aming mga kakulangan, sa aming kahinaan upang maintindihan ng iyong banal na kasulatan. Ito po ay isang spiritual na katotohanan, kaya kailangan namin ng spiritual na kapangyarihan. Hindi po sasapat ang aming natapos na pinag-aralan o ang talinong aming tinataglay upang ito'y aming maintindihan at magkaroon ng katunayan sa aming buhay. Kaya naman kami nagsusumamo na inyong ipaunawa ito sa amin. Ihanda niyo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. At huwag niyo po sanang hayaan na mabaliwala ang mga katotohanan na aming mapapakinggan. Salamat o Diyos, ito'y aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga gawa. Ang kabanata po ay 3, talatang 11 hanggang 26. At kung nakita na po ninyo, ay samahan niyo po ako sa pagbabasa. Babasahin ko po sa inyo at sundan ng inyong mga mata. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 11. At samantalang siya'y nakahawak kay Pedro at kay Juan, ay nagsitakbong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na portiko ni Solomon na lubhang nangagigilalas.
At nang makita ito ni Pedro ay sumagot sa mga tao, "Kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipang ilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan? Nasa inyo'y akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na sa Jesus, na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato, nang pagpasihan nito na siya'y pawalan. Datapwat inyong pinakatanggihan ng banal at ang matuwid na ito, at inyong hiningi na ipagkalob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na magmuli sa mga patay, mga saksi kami ng bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito, na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya sa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. At ngayon mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa iyaon sa di pagkaalam, gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. Datapwat ginanap ang mga bagay na ipinaunang ibinalita ng Diyos sa magitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kaniyang Kristo ay magbabata. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon, at upang kanyang suguin ng Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay, na sinalita ng Diyos sa magitan ng kanyang bibig, ng kanyang mga banal na propeta, buhat pa ng una. Tunay na si Moises, ang Panginoong Diyos ay nagtindig sa inyo, at tunay na sinabi ni Moses na ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ay inyong pakikinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Oo, at ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisisunod, sa dami ng mga nagsisipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ang tipang tinawag ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una, nang may tindig na ang Diyos sa ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. Mga kapatid, binasa po natin ang Aklat ng Gawa, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 26, naway pagpalain ng Panginoon ang pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng may kapatawaran kahit ang malaking kasalanan. May kapatawaran kahit ang malaking kasalanan. Kapatid, medyo mahaba yung teksto natin ngayong umaga, kaya hindi natin maipapaliwanag yung bawat talata na ating binasa, pero sisikapin nating tingnan at bigyan ng pansin ang mga mahalagang pinupunto ng ating teksto. Sa naunang mga talata ng Kabanatang 3, nabasa na natin na ginamit ng Panginoon sina Juan at Pedro para pagalingin ang lalaking lumpo. Sa pagpasok nila sa templo para manalangin, sumama sa kanila ang lalaking ito na naglululundag at nagpupuri sa Diyos. Dahil dito ay nakuha nito ang atensyon ng karamihang mga tao na nandoon. Kaya sila'y sama-sama na nagpunta
at upang makita ang lalaking lumpo sapagkat sila ay namangha sa isang milagrong kanilang nasaksihan. At nung makita ni Pedro ang napakaraming mga tao, ginamit niya ang pagkakataong ito upang muling maipangaral ang Ebanghelyo. At ito na po mga kapatid ang ikalawang mensahe o pangangaral na ginawa ni Pedro pagkatapos ng araw ng Pentecostes. At muli sa pagkakataong ito, ang kinakausap ni Pedro ay ang kanyang mga kababayang mga Israelita. Makikita natin kung paano niya binanggit ito, yung salitang mga kapatid at mga lahi ni Abraham. Ito ay tumutukoy sa bayan ng Israel. Ang mapasin natin dito ay muling gumamit si Pedro ng isang pangyayari na madaling nakakakonekta sa mga nakikinig. At dito nakita ko ang isang paalaala sa bawat mga mangangaral at nagbabahagi ng Ebanghelyo. Tandaan natin ito mga kapatid na sa bawat pangangaral at pagbabahagi ng Ebanghelyo, isang napakahalagang bagay na dapat ay nakakakonekta tayo. Meron tayong connection doon sa mga pinapangaralan at hindi lamang tayo nagdi-display o nagpapakita ng ating nalalaman o yung dami ng ating nalalaman, kundi dapat ito ay nakakakonekta at nakakaabot sa mga tao. Ganito ang muling ginawa ni Pedro. Muli niyang ipinangaral ang Panginoong Jesucristo. Buong tapang niyang ipinangaral ang kasalanang ginawa ng mga Hudyo bago niya hinimok at inialok na magsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dito ko kukuhanin ang ating mensahe ngayong umaga. And this is our message. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, dapat munang malaman ng tao ang kanyang mga kasalanan bago himuking magsisi at aloking manampalataya sa Panginoon. Ulitin ko po, sa pangangaral ng Ebanghelyo, dapat munang malaman ng tao ang kanyang mga kasalanan bago himuking magsisi at aloking manampalataya sa Panginoon. Ito ay isang mahalagang katotohanan sa pag-iebanghelyo at modelo natin ang ginawa ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral sa ating teksto. So ngayong umaga, tatlong bagay po ang gusto kong bigyan natin ng pansin, tatlong puntos. Una, yung pong pagpapakumbaba ni Pedro. Yung pangalawa ay ang pagtataas kay Kristo. At ang pangatlo ay ang pag-aanyaya ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Yan tatlong bagay na yan ang makikita nating nangingibabaw sa mga talatang ating binasa. Una, pagpapakumbaba ni Pedro. Balikan natin yung verse 12. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipang nilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan? Na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya. Makita nyo dito na sinimulan ni Pedro ang kanyang pangangaral sa pamagitan ng pagtanggi sa anumang papuri o karangalan na maaaring ibigay sa kanya at kay Juan nang dahil sa himala ng pagpapagaling sa lumpo. Nababasa po ni na Pedro yung inaakala ng mga tao. Inaakala kasi ng mga taong ito na silang dalawa ni Juan ang nagpagaling sa lumpo. Pero hindi hinayaan ni Pedro na manatiling nakatingin o nakatitig sa kanila ang mga tao kahit na sila naman talaga ang ginamit ng Diyos para pagalingin ang lumpo. Mariing itinanggi ni Pedro na mula sa kanilang kapangyarihan ang dahilan ng himala. Bagkus agad niyang itinuro na ang gumawa nito ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang binanggit niya sa verse 16.
At sa magitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya sa magitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. Ipinaliwanag ni Pedro at ni Juan na ang dahilan ng paggaling ng lalaking ito ay hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. At dito kukuhanin ng ating punto, ang tunay na pagpapakumbaba ay kumikilala kung sino ang tunay na pinanggalingan ng kapangyarihan. At yan ay ang Diyos. Ang isang tunay na nagpapakumbaba ay tumatanggi sa espiritual na pagmamataas. Nauunawaan ng isang mapakumbabang puso na ang pagiging kapakipakinabang sa gawain ay hindi dahil sa ating sariling kakayanan o sa ating sariling kabanalan, kundi ito ay dahil sa kanyang biyaya lamang. Ang isang mapakumbabang lingkod ay hindi nagmamalaki sa kanyang sarili, bagkus ay ginagamit niya ang bawat pagkakataon upang maitaas ang Panginoon. Kaya bilang aplikasyon, kapag pinupuri tayo ng tao dahil sa ating ministeryo, pananampalataya o paglilingkod, dapat nating ibalik ang papuri kay Kristo at hindi natin ito dapat akuin. Tulad ni Pedro, dapat handa tayong aminin, dapat handa tayong ipaliwanag na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Panginoon at hindi sa atin. Isa itong paalala sa atin sapagkat napakaraming mga tao, maging sa ating panahon ngayon, na sa halip na sa Diyos ibalik ang lahat ng pagpupuri sa lahat ng mga dakilang bagay at tagumpay na kanilang nakukuha, ang karamihang mga tao ay inaangkin nito. Now, alam niyo po ba na tulad ni Pedro sa aklat ng Gawa chapter 3 verse 12, ipinakita rin po ni Apostol Pablo ang parehong puso ng pagpapakumbaba sa aklat ng mga gawa, kabanatang 14, talatang 11 hanggang 15. Dito po sa Acts chapter 14, 11 to 15, dito po ay may pinagaling din sina Pablo at Bernabe na isang lumpo. At ito naman ay nangyari sa lugar ng Listra. Nang makita ito ng mga tao, ang inakala po ng mga tao ay ang mga Diyos ay nagsibaba sa lupa. Kaya ang kanilang gustong gawin sana ay kanilang sambahin itong sina Pablo at Bernabe. Pero nung malaman ito ni na Pablo at Bernabe, agad silang tumutol. Pinunit nila ang kanilang mga kasuotan at sila'y tumakbo sa gitna ng karamihan. At ito yung kanilang isinigaw. Verse 15 ng Acts chapter 14. Mga Ginoo, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Yung pagsamba. Kaming mga tao ring may karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na ito'y walang kabuluhang magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng mga nasa yaon. Makikita nyo dito, nung nagtatangka ang mga tao sa panahon ni Pablo at Bernabe, agad silang tumutol. Hindi nila tinanggap yung papuri, hindi nila tinanggap yung pagsampa ng mga tao dahil maliwanag kay Pablo at kay Bernabe na gaya ni Pedro at ni Juan na ang papuri at pagsamba ay dapat sa Diyos lamang. At hindi lang nila sinabi na wag nyo kaming sambahin, kundi itinuro din nila ang mga tao sa Diyos na buhay. Ang ibig sabihin, hindi lang nila sinabi na wag kayong sumamba sa amin. Ang ginawa nila ay itinuro nila kung sino ang dapat nilang sambahin. At yun ay ang Diyos.
At kinilala din po ni na Pablo at Bernabe yung kanilang pagiging tao. Anong sinabi niya? Kami rin ay mga taong tulad ninyo. Ipinapakita lamang dito na ang kanilang pagpapakumbaba ay hindi lamang panlabas, kundi isang tunay na pagpapakumbaba. Inilagay nila ang kanilang sarili na kapantay ng mga tao at hindi sa ibabaw ng mga ito. Alin nyo mga kapatid, ito ho yung nangyayari malimit na kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng kapangyarihan, tumataas ang antas ng pamumuhay, dumarating tayo sa punto na parang tayo ay nakakaangat na sa iba. Na minsan dumarating tayo sa panahon na parang gusto na nating tapakan ng iba para tayo ay nasa taas nila. Ganito yung karaniwang nangyayari sa mga tao, pero hindi dapat sa mga Kristiyano. Hindi dapat sa mga lingkod ng Panginoon. At ang halimbawa na nakita natin ay yung ipinakita ni Juan at Pedro, ni Pablo at ni Bernabe. Makikita nyo rin dito sa Acts chapter 14 kung ano yung ginawa ni Pablo at ni Bernabe para tutulan yung pagsamba sa kanila. Anong ginawa nila? Pinunit nila yung kanilang kasuotan. Sinira yung kanilang damit. Alam niyo po yung pagsira ng damit, ito isang kultura ng mga Hudyo. Kapag sila po ay mayroong sobrang kalungkutan, kapag mayroong mga sobrang pagkabigla, lalong-lalo na kapag mayroong kalapastanganan na ginagawa sa Diyos. Naalala niyo po ba nung ang Panginoong Kristo ay umaangkin ng kanyang pagka-Diyos, lalo na yung pagkapatawad ng mga kasalanan, yung pagkapagaling ng mga may karamdaman, anong ginagawa nitong mga Pariseyo? Kanilang sinisira ang kanilang mga damit. Ito yung ginawa ni Pablo at ni Bernabe, sinira nila ang kanilang damit sapagkat nag-aalala sila na baka malapastangan ang Panginoon dahil sa ginagawa ng mga tao. So bilang aplikasyon, tandaan nyo ito, ang mga himala, impluwensya, kapangyarihan, kayamanan o paghanga ng tao ay hindi dapat maging dahilan ng pagmamataas ng isang tao. Bagkus ang dapat, ang bawat pagkakataon ay gamitin upang itaas ang Diyos at hindi ang ating sarili. Simula nung ang tao ay nagkasala, ang mga tao ay nagkaroon na ng pagtataas sa kanyang sarili. Sa katotohanan, mula pa lamang sa aklat ng mga gawa ng Genesis, ito yung ginamit na panukso ng kaaway. Yung tao ay maging gaya ng Diyos, na nalalaman ang masama at mabuti. Mula nung ang tao ay bumagsak, yung pagpapakumbaba ay hindi na isang magandang bagay para sa kanila. Ang karaniwan na sa mga tao, ang gusto ay mas maging mataas at nakakaangat sa iba. Pero dito ay pinapakita sa atin, hindi dapat ganon. Bagkus ang makita ay ang pagpapakumbaba. Tandaan, ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi pagiging mahina. Bagkus ito isang malinaw na pagkapakita ng pagnanais na maitaas ang Diyos at mapangalagaan ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan nyo na ang pagpapakumbaba ay hindi pagbaba ng sarili para mapansin. Ang pagpapakumbaba ay paghahangad na ang Diyos lamang ang mapapurihan. Alam nyo, meron din ganitong sinabi. Etong si Juan Bautista o si John the Baptist in John chapter 3 verse 30. Anong sinabi niya? Siya'y kinakailangang dumakila at ako'y kinakailangang bumaba. He must increase, I must decrease. Kailan ba ito sinabi ni John the Baptist? Ito'y sinabi niya patungkol sa Panginoong Jesucristo. At bakit niya sinabi ito? Ganito po. Nang makita kasi ng kanyang mga alagad na ni Juan Bautista na mas maraming mga tao na ang sumusunod sa Panginoong Jesucristo kaysa kanya o kay John the Baptist na kanilang
at tagapangaral, sila po ay nagkaroon ng pag-aalala. Dahil bago po dumating ang Panginoong Jesucristo, ang nangangaral at sinusundan ng mga tao noon ay si John the Baptist. Pero nung dumating na ang Panginoong Jesucristo, dahan-dahang nawawala ang sumusunod kay John the Baptist at lumilipat sa Panginoon. Ngunit, sa halip na mainggit o magreklamo, mapagkumbabang inamin ni Juan Bautista na ang kanyang misyon sa lupa ay ihanda ang daan ng Panginoon. Kaya tinanggap niya ang ministeryo ng Panginoong Yesus ay dapat lumago habang ang kanya namang ministeryo ay unti-unti nang naglalaho. So ano yung punto natin mga kapatid? Ang tunay na pagpapakumbaba at tamang focus ng anumang ministeryo ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi kung sino-sino, lalong-lalong hindi ang sarili mo. Kaya dito dapat sa ating iglesia, walang natataas na pangalan, walang kinikilalang pangalan, nakahihigit sa ating Panginoon, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay marunong magparaya at magpakumbaba upang ang Panginoong Hesus ang maitaas, makita, mapakinggan, at maparangalan. Kaya kapatid, kapag ginagamit tayo ng Diyos upang magdala ng pisikal na kagalingan ng isang tao, kapag ginamit ka ng Diyos para makatulong, o gamitin ka ng Diyos para sa isang makasalanan, para siya'y maakay sa pananampalataya, dapat mong kilalanin na ito hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Dapat hindi lumabas sa ating mga bibig ang katagang kung hindi dahil sa akin, hindi ka maliligtas. Hindi dapat lumabas sa ating mga bibig na kung hindi dahil sa akin, hindi mo magagawa ang isang bagay na ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magtatagumpay. Tandaan ninyo mga kapatid, tayo gaya lamang ng isang sisidlang putik, na ginagamit ng manlililok ng ating Diyos ayon sa kanyang layunin. Kaya ang pag-angkin ng papuri na para sa Diyos lamang ay pagnanakaw sa kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 4, verse 7. 1 Corinthians 4:7, ano ba ang meron ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo naman, bakit ka nagmamapuri na parang hindi mo tinanggap? Ang ibig sabihin ni Pablo, lahat ng meron ka, tinanggap mo sa Diyos. Bakit parang ang ginagawa mo, hindi mo lahat tinanggap sa Diyos? Bakit mo ipinagmamalaki ang bagay na hindi naman galing sa iyo, kundi galing sa Diyos? Kaya mga kapatid, ito po, kung may mga tao na pumupuri sa iyo nang dahil sa iyong nagawa, o may nagsasabi sa iyo ng isang magandang bagay, wala naman hong masama na magsabi ng salamat. Halimbawa, may nag-a-appreciate sa iyong ginawa. Napakahusay ng ginawa mo, napakabuti ng ginawa mo, napakabait mo naman, napakasipag mo naman. Yung appreciation na ito, wala hong masama na ikaw ay magsabi ng salamat. Dahil malimit, ito po ay nagpapakita lamang ng appreciation, ng honor, o ginagamit nila ito upang ikaw ay i-encourage. Pero, kung ang papuri ay paulit-ulit na, at parang ikaw na ang naluluwalhati at inilalagay ka na sa pedestal, dapat kang magpakumbaba at ituwid sila. Maaari mong sabihin salamat sa iyong mga pag-i-encourage, salamat sa iyong appreciation, pero dapat ang Diyos lamang ang tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian. Siya lamang ang dapat magbigay ng kakayanan upang ako ay makapaglingkod sa inyo. Kasi minsan parang hesitant tayo sabihin, pag ikaw ay sinabihan ng isang tao sa iyong magandang ginawa, parang nahihiya ka magsabi man lamang ng salamat. You can say thank you, pero kapag yan ay every time na may ginagawa ka, ikaw lamang ang pinupuri, you need to be aware.
dapat mong tingnan at sabihin, sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. Malimit po, narinig ninyo bilang isang reform yung salitang Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang luwalhati o yung to God be the glory alone. Alam niyo po itong Soli Deo Gloria ay isa sa mga limang solas ng Reformation. Kasama po ito ng sola fide, faith alone, solus Christus, Christ alone, solo gratia or sola gratia, which is grace alone, then solus Christus, Christ alone, at yung huli, sola scriptura, scripture alone, at yung huli, to God be the glory alone or Soli Deo Gloria. Ito po ay isa sa mga pundasyon ng theology ng mga reformers noong 16th century. Ito'y kinilala at pinaglalaban ng mga reformers katulad ni Martin Luther, ni John Calvin, ni Ulrich Zwingli, at iba pang mga reformers. Layunin kasi ng mga Reformation noon na itama ang maling katuruan ng simbahang Katoliko na nagbibigay ng labis na karangalan sa tao. Gaya na lamang ng kanilang napakataas na pagtingin sa Santo Papa o sa kanilang pagkilala sa mga santo at sa pagtataas nila sa mga magigiting na tao. Na dapat ang papuri ay sa Diyos lamang. Dahil sa panahong yon ng 16th century, napakaraming mga pangrelihiyong gawain na nakatuon sa pagtataas sa tao. Kaya kanilang ipinaglaban nung panahon ng Reformation ang Soli Deo Gloria para ipaalaala ng lahat ng gawain, ang lahat ng pagtuturo, ang lahat ng paglilingkod, ang lahat ng pagsamba, at ang kaligtasan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Hindi sa kanino man o hindi sa sino man. Yan ang unang ginawa ni Juan at Pedro. Nagpakumbaba sila upang maitaas ang Panginoong Jesucristo. Kaya unang hamon ko sa inyo mga kapatid, palaging maging mapakumbaba sa bawat nating nagagawa upang ang Diyos ang maitaas at mapapurihan ng tao. Gaya ng sinabi ng Mateo chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So una, makikita natin yung pagpapakumbaba ni Pedro. Ang tanong natin, paano itinaas ni Pedro ang Panginoong Yesus? Yan ang ating ikalawang puntos, pagtataas kay Kristo. Now, dahil maraming mga tao nga po ang nagpunta doon upang makita ng personal ang lalaking dating lumpo, ginamit ni Pedro ang pagkakataong ito upang muling ipangaral at itaas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang mapapansin niyo po dito sa sermon ni Pedro, punong-puno ang kanyang pangangaral ng Panginoong Jesucristo. At ganito rin yung dapat sa ating pangangaral. Ito rin yung dapat sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tandaan niyo po ito, this is our point. Hindi natin tunay na ipinapangaral ang Ebanghelyo kung hindi natin ipinapangaral si Kristo. We are not preaching the gospel if we are not preaching Christ. Noong nakatingin na po yung mga tao, sila'y namamangha kina Pedro at kay Juan sapagkat merong lalaking lumpo na bigla na lamang gumaling, ang ginawa ni na Pedro, sila'y nagpakumbaba upang itaas si Kristo. Paano niya ito ginawa? Ipinangaral niya ang Panginoong Yesus. Gumamit si Pedro ng napakaraming titulo upang tukuyin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral. For example, in verse 13, ipinahayag ni Pedro na ang lingkod na si Jesus ay niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng kanilang mga magulang. Pagdating sa verse 14, tinawag ni Pedro ang Panginoong Jesus na ang banal at ang matuwid, the Holy One and the Righteous One. Sa verse 15,
tinawag ni Pedro ang Panginoong Yesus na prinsipe ng buhay, the Prince of Life or the Author of Life. Sa verse 18, tinawag siya ni Pedro na ang Kristo ng Diyos. Pagdating ng verse 22, ipinakilala na Pedro na siya ang propetang inihula ni Moses. Sa verse 25, ipinakilala ni Pedro na siya yung tinutukoy na binhi ni Abraham. At sa verse 26, muli niyang tinawag si Kristo bilang ang lingkod ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, lahat ng titulong ito na binanggit ni Pedro ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. At ito ay nagtataas kay Kristo bilang Diyos, bilang Panginoon, at bilang tagapagligtas. Kaya ito, ang tunay na pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi dapat umiikot sa tao, ito ay dapat umiikot sa Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, si Kristo ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang buong kasulatan ay tumuturo at patungkol kay Kristo. Niliwanag po ito ni Juan in John chapter 5 verse 39. Ang sabi ni Juan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y nagpapatungkol sa akin. Ang ibig sabihin, sayasatin ninyo ang buong kasulatan at inyong makikita na ang lahat ng ito'y nagpapatungkol sa akin, nagpapatungkol kay Kristo. Sabi naman sa aklat ng Lucas chapter 24:27. Luke 24:27, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinapaaninaw niya sa kanila ang mga bagay patungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. Ang sinasabi ni Lucas sa pagbabasa daw po ng Biblia mula sa sinulat ni Moses at ng mga propeta, ipinapaaninaw, ipinapakita, ipinapaliwanag ng lahat ng ito ay patungkol kay Kristo. Kung kaya, tandaan natin, ang pangangaral na walang Kristo ay isang moralismo lamang at hindi ebanghelyo. Kung kaya, kung walang Kristo sa pangangaral, pwedeng bumait ang tao, pero walang tunay na kaligtasan. So ang punto natin mga kapatid, ang kapangyarihan ng pangangaral ay hindi retorika, kundi persona at gawa ni Kristo. Ano ibig sabihin ba ng retorika o rhetorics? Ang ibig sabihin nito ay isang sining ng mahusay, mabisa at madamdaming pagsasalita. Maraming mga tagapagsalita sa mundo ang mahuhusay magsalita. Pero hindi nangangahulog ang merong spiritual na bunga ang kanilang sinasabi. Maaari kang magpatawa, magpaiyak, magpakilig, gamit ang mga mahuhusay na pagsalita. Pero kung wala si Kristo sa kanyang mensahe, wala itong kapangyarihang magligtas at hindi ito magdadala ng tunay na pagbabago. Ang ibig sabihin, ang tunay na kapangyarihan at bisa ng pangangaral ay hindi nakabase sa pananalita o sa estilo ng pagsasalita ng nangangaral, kundi sa katotohanan ng mensahe na si Kristo lamang ang ebanghelyo. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi ni Pablo, at ako mga kapatid, nang pumarian sa inyo ay hindi na pariyan na may kagalingan ng pananalita o ng karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Pansinin niyo ang verse 2, sapagkat aking pinasyahan na walang maalamang anuman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siyang napako sa krus. Para kay Apostol Pablo, ang pinakamahalaga maintindihan ng kanyang mga kausap, si Kristo na napako sa krus. Ang pangangaral na makapangyarihan ay yung pinalalakas ng banal na Espiritu at nakasentro sa katotohanan ni Kristo. Na kapatid,
hindi natin kailangan sa pangangaral ang showmanship. Napakarami hong mga mangangaral, mag-i-enjoy kayo sa kanilang pagsasalita. Mag-i-enjoy kayo sa galing ng kanilang pagpili ng mga salita. Mag-i-enjoy kayo kung paano sila magpatawa, magpaiyak, at magpakilig. Kaya marami mga tao ang nahuhumaling kapag magaling ang kanilang speaker. Pero hindi mo kailangan ng showmanship. Ang kailangan natin ay Christ-centeredness. Sa bawat pangangaral, kahit pa yan ay mahina, kahit na yan ay monotone, pero dapat niyong makita ang kanyang pangangaral ay Christ-centered. Pakinggan niyo muli ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and verse 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Now mga kapatid, eto, hindi ko sinasabi na ang mga mangangaral ay huwag nang mag-aral kung paano tamang magsalita. Importante rin naman na kapag ikaw ay nagsasalita, marunong kang gumamit ng mga salita, marunong kang gumamit ng panahon kung kailan ka tataas ang boses o hihina ang boses. Kailangan mo matutunan kung paano magkaroon ng public speaking, but do not just think of those things. So wag lang yun ang isipin mo. Ang dapat mong isipin sa pangaral mo, kung nakikita at naririnig ng mga tao si Kristo sa iyong mensahe. Tandaan nyo, ang pangangaral ay gaya ng isang flashlight. Kahit gaano kaganda ang disenyo, kung walang baterya, wala itong ilaw. Ganito yung pangangaral. Ang retorika ay parang isang magandang disenyo. Siyempre, gusto naman ho natin na kung tayo ay merong isang flashlight, yung medyo maganda ang itsura. Hindi lang yung basta umiilaw. Minsan na mahanap din tayo ng flashlight na madaling dalhin, magandang itsura, magandang design. Pero tandaan niyo po, kahit gaano kaganda ang iyong flashlight, kung walang battery, hindi iilaw. Ganon din po sa pangangaral. Ang retorika ay parang magandang disenyo, pero ang ebanghelyo ni Kristo ay ang bateryang nagbibigay ng ilaw. Ang tunay na kapangyarihan sa pangangaral ay hindi mula sa tao. Ito yung mula sa Diyos. Hindi sa husay ng pagsasalita, kundi sa mga katotohanan ng ipinapahayag. Ang layunin natin sa pangangaral ay hindi lang makakuha ng atensyon o mag-arouse ng emosyon, kundi ang ating layunin sa pangaral ay magdala ng reformasyon at transformasyon sa mga nakikinig. Ang layunin ng pangangaral ay hindi lamang magdala ng impormasyon, kundi pagbabago ng buhay ng isang tao. Alam niyo, ang pangangaral, ang isang mangangaral ay para ding isang kapitan ng barko. Ang Biblia ay ang kanyang mapa, ang pulpito ay ang kanyang manobela, at ang timon ay si Kristo. Ngayon, kung wala si Kristo sa kanyang mensahe, kung wala yung timon sa kanyang barko, ang kapitan na ito ay maliligaw. Ang barko nito ay maliligaw. Kaya kahit gaano kaganda ang pagkakabigkas ng sermon, kung wala ang timon, kung wala si Kristo, wala itong patutunguhan. Maaari mong maaliw ang mga tao na nakikinig sa iyo, pero hindi na malarating ang langit dahil wala si Kristo. Kaya ang pangangaral hindi umiikot sa tao. Ito'y dapat umiikot kay Kristo. Kaya ang pangangaral na hindi umiikot kay Kristo ay tulad ng liwanag na walang init o ng apoy na walang init, ng ginto na walang halaga, ng tinapay na walang sustansya, ng ibon na walang pakpak, ng isda na walang palikpik, ng kotse na walang gulong. Ibig sabihin ng pangangaral ng walang Kristo ay pangangaral ng walang saysay at walang patutunguhan. Kaya mga kapatid, ito yung punto natin. Ang sentrong mensahe ng Biblia ay si Kristo.
Kaya ang bawat tunay na pangangaral ay dapat magturo sa Kanya, sa Kanyang pamumuhay, sa Kanyang ministeryo, sa Kanyang krus, sa Kanyang muling pagkabuhay, at sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya ang hamon ko sa ating mga kapatid, nawa ang gawa, kapangyarihan, kadakilaan, kabanalan, kalawalatian, kaligtasan ni Kristo ang maging sentro ng bawat pangangaral natin ng Ebanghelyo. At yan ang makikita natin sa mensahe ni Pedro. Itinaas niya si Kristo. At yung pangatlo, makikita natin dito, pagkatapos niyang itaas si Kristo, nangaral siya na nag-aanyaya ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Balikan natin ang ating teksto. Alam niyo po, buong tapang na ipinangaral ni Pedro sa harap ng kanyang mga kababayan ang mabigat at kakilakilabot na kasalanang kanilang nagawa. Basahin natin yung verse 13, 14 and 15. Sabi ng verse 13, ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harapan ni Pilato, na pinasyahan ninyo na siya'y pawalan. Na pinasyahan nito na siya'y pawalan. Datapwat inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito, at inyong inihingi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. 15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Now mga kapatid, kung ikaw ay nandito sa lugar na ito at ikaw yung kinakausap ni Pedro, napakabigat nito. Sapagkat ikaw ay inaakusahan ng isang mabigat na kasalanan. Ikaw ay inaakusahan ng pagpatay. Dito ay paulit-ulit, katulad ng kanyang unang mensahe sa Pentecostes at muli sa kanyang ikalawang mensahe, inulit ni Pedro yung kasalanang ginawa ng kanyang mga kababayan. Na nung panahong palalayain na sana ni Pilato ang Panginoong Yesus, hindi sila pumayag. Bagkus tinanggihan nila at mas ipinagpalit pa nila si Kristo kay Barabas na isang tulisan at isang mamamatay tao. Nung palalayain na ni Pilato si Kristo, hindi sila nakontento, kundi sila'y sumigaw ng sabay-sabay, ipako siya sa krus. Kaya ang sabi dito ni Pedro, pinatay ninyo si Kristo sa pamamagitan ng pagpapako ninyo sa Kanya sa krus. Mga kaibigan, sa aming mga bisita, alam natin sa banal na kasulatan na ang pagpatay ay isa sa napakalaking kasalanan. Sa harapan ng Panginoon, alam natin pare-parehas ang kasalanan, pero sa ating pong pamantayan bilang tao, nakikita natin na ang pagpatay ay isang malaking kasalanan o isang mabigat na kasalanan. Pero alam nyo, hindi lamang yung pagpatay ang mabigat na kasalanan na binabanggit ni Pedro, kundi yung kanilang ginawang pagtanggi sa Diyos. Na para kay Pedro, hindi lamang yung pagpatay, kundi yung pagtanggi sa Diyos ay isang kasalanang ginawa ng mga Israelita. Kaya dito ay binapakita ni Pedro kung paano ang kanyang mga tagapakinig ay nakagawa ng isang malaking kasalanan sa kanilang tahasang pagtanggi kay Kristo at sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos sa magitan ng pagpapatay sa lingkod ng Diyos, sa Mesyas ng Diyos, sa Kristo ng Diyos. At ipinangaral ni Pedro sa kanila na kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila'y parurusahan ng Panginoong Yesus sa kanyang muling pagbabalik. Yan ang sinabi ng Acts chapter 3 verse 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa, listen to this, sa amin po mga bisita, pakinggan niyo po ito. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon o kay Kristo ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Now, hindi tulad ni Pedro na diretsuhan at matapang na nagsasalita ng katotohanan, lalong-lalo na patungkol sa kasalanan,
Maraming mga mangangaral ngayon sa ating panahon ang napakaingat at umiilag na tuwirang tukuyin ng kasalanan at ang kaparusahan nito. Ayaw kasi nilang makasakit. Ayaw nilang maka-offend ng damdamin ng mga tao. Dahil kung ang isang tao ay merong mababang pagtingin sa kanyang sarili, tapos sinabihan mo pa siya na siya isang makasalanan, lalo itong magdadala sa kanya sa walang pag-asa. Kaya anong ginagawa ng maraming mga mangangaral ngayon? Kaya sa halip na sabihin ang kanilang pagkamakasalanan, binibigyan na lamang sila ng pagpapalakas ng loob. At ang sasabihin sa isang makasalanan, mahal na mahal ka ng Diyos. May mabuting plano sa iyo ang Diyos. At ihikayatin nilang tanggapin si Kristo. At ito'y upang maabot ang kanilang pinakamagandang potensyal sa kanilang buhay. Pero mga kapatid, hindi ganyan si Pedro. Kaya hindi rin ganyan ang ginagawa natin sa ating iglesia. Gaya ni Pedro, matapang nating ipapangaral sa lahat ng mga makasalanan na sila'y parurusahan ng Diyos nang dahil sa inyong mga kasalanan. Tandaan niyo po, lalong-lalo sa aming mga bisita, tandaan niyo na si Kristo ay hindi namatay para sa mga mabuting tao. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, walang mabuti, wala kahit isa. Wala ni isa sa atin dito ang mabuti. Lahat tayo ay masama, lahat tayo makasalanan, lahat tayo suway, lahat tayo rebelde at malayo sa Diyos. Kung kaya lahat tayo ay nasa ilalim ng puot, ng galit ng Diyos. At dahil dito ang tao ay tatanggap ng parusa at mawawalay sa Diyos at itatapon sa impyerno. Kaya kaibigan, sa aming mga bisita, kung wala ka pang tagapagligtas, isang malungkot na katotohanan, pero sasabihin ko sa iyo ng harapan, haharap ka ng kamatayang pisikal at kamatayang espiritual habang buhay kang magdudusa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno nang dahil sa iyong kasalanan. Pakaraming mga tao ang hindi alam ang katotohanan ito. Hindi nila alam na sila'y makasalanan at ang kanilang kasalanan ay magpapahamak sa impyerno. Sa aming mga bisita at mga regular na dumadalo, ang dahilan kung bakit namin kayo inanyayahan dito ay para sabihin sa iyo na ikaw ay isang makasalanan, na ikaw ay parurusahan, na ikaw ay mapapahamak kung hindi ka magsisisi at hindi ka mananampalataya kay Kristo. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo chapter 10 verse 31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kung merong isang bagay na ayaw mong mangyari sa iyo, yung mahulog ka sa kamay ng Diyos, yung parusahan ka ng Diyos na makapangyarihan. Sigurado ako, kabataan, magulang, babae o lalaki, hindi mo magugustuhan ang parusang igagawad sa iyo ng Diyos, gaya ng mga Israelitang ito na pinatay at tinanggihan si Kristo. Alam nyo, hindi naman literal na lahat talaga ng tao nandoon na kausap ni Pedro ay kasamang sumigaw na ipako si Kristo sa krus. Subalit dahil silang lahat ay tumanggi kay Jesus, kasama na din silang pumatay kay Jesus. Kaya itong gusto kong sabihin sa inyo, sa aming mga bisita, kung seryoso ka nakikinig, baka nasa pareho kang kalagayan ng mga Israelitang ito. Dahil sa hindi mo pananampalataya kay Kristo, dahil sa hindi mo pagtigil sa iyong mga kasalanan, dahil patuloy mong tinatanggihan ng alok na ebanghelyo, dahil patuloy kang nagre-rebelde sa Kanya, dahil patuloy mong kinakaaway si Kristo, kaibigan, pinapatay mo si Kristo at pinatay mo si Kristo nang dahil tinatanggihan mo ang Kanyang ginawang pagdaligtas. Kahit sino ka pa, babae, lalaki, matanda o bata,
mayaman o mahirap, kabataan o isang magulang, kung hindi ka pa mananampalataya kay Kristo, parurusahan ka ng Diyos at wala kang kayang gawin para baguhin ito. Wala kang kayang gawin para takasan ito. Wala kang kayang gawin para hindi mo tanggapin ng parusa dahil ikaw ay makasalanan. Kaya kung ikaw ay nabubuhay pa sa kasalanan, tandaan mo ito, ang kasalanan ay isang mamamatay tao na siyang papatay sa iyo. Ang kasalanang ginagawa mo ang magpaparusa sa iyo. Pero ito ang magandang balita. Ang hindi mo kayang gawin, ginawa ng Diyos. At ang kasalanang hindi mo kayang alisin ng Diyos. Ito yung maganda sa ginawa ni Pedro. Pagkatapos niyang sabihin ang masamang balita, ang kasalanan, inalok ni Pedro ang mga taong ito ng kaligtasan. Verse 17 and verse 19. At ngayon, mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa iyaon sa hindi pagkaalam, gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. 19. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon. Sa kabila ng napakabigat na kasalanan na ginawa ng mga Hudyo, nag-alok ang Panginoon ng kapatawaran kung mayroong pagsisisi at pananampalataya. Alam niyo, nalalaman ni Pedro na ilan sa mga nakikinig sa kanila ay wala naman talagang kaalaman sa kanilang ginawa. Alam niyo yung mga nagkasala sila na hindi nila alam. Nagkasala sila dahil sila nabuyo lamang ng kanilang damdamin. Nagkasala sila sapagkat yung kanilang mga pinuno ay sumisigaw at sinasabi silang ipako si Kristo sa krus. Hindi nila naunawaan na ang Mesyas pala ang kanilang ipinako sa krus. Gaya ng ilan ding mga pinuno nila. Pero tandaan mo ito, ganun pa man, nagkasala pa rin sila at kailangan pa rin nilang magsisi. Sa ating mga bisita, maaring hindi mo alam na ikaw ay nagkakasala. Maaring hindi mo alam na kasalanan pala ang tanggihan si Kristo. Maaring hindi mo alam na kasalanan pala ang hindi magsisi at manampalataya sa Kanya. Kaya patuloy kang tumatanggi, patuloy kang nagmamatigas, patuloy kang nagsisikap na iligtas ang iyong sarili at patuloy mong tinatanggihan ang katotohanan ng iyong napapakinggan. Para sa iyo at para sa iyong pamilya, nais kong sabihin sa iyo, hindi excuse na hindi mo alam. Dahil kahit hindi mo alam, dahil ikaw ay nagkasala, ikaw ay parurusahan. Kaya ngayong umaga, ngayong alam mo na ikaw ay nagkasala. Ngayon na alam mo na kung bakit ka namin inimbitahan dito ay para sabihin sa iyo na ikaw ay parurusahan ng dahil sa iyong kasalanan. Nang dahil sa iyong hindi pananampalataya. Gaya ni Pedro, inaanayahan ka ng Panginoong Yesus na ikaw ay magsisi, na ikaw ay manampalataya at pagtiwalaan mo ang Kanyang ginawa. Yan lamang ang tanging paraan para ikaw ay mapatawad. Yan lamang ang tanging paraan para ikaw ay maligtas. Yan lamang ang tanging paraan para hindi ka parusahan. Si Kristo, magsisi ka at manampalataya. At ang Kanyang pangako, ang sinumang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sana ngayong umaga, bago ka umuwi, tandaan mong walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Kahit gaano karami, kahit gaano kalaki, kahit gaano kalimit kang gumagawa ng kasalanan, kaya kang patawarin ng Diyos.
Sana ngayong umagang ito, huwag ka nang magmatigas. Sana ngayong umagang ito, huwag mo nang tanggihan. Sana ngayong umagang ito, magpakumbaba ka kay Kristo. Lumapit ka sa Kanyang nagsisisi. Lumapit ka sa Kanyang nananampalataya. At paniwalaan mo ang Kanyang pangako na ikaw ay Kanyang iniligtas. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nag-aanyaya, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat malibang mapakinggan nila ang kanilang kasalanan at ang kaparusahan, at malibang sila magsisi at manampalataya, walang kaligtasan. Manalangin po tayo.